Mga kabayan, update lang po tayo dun sa nangyayari sa Qatar. Nung nakaraan sinabi natin na may mga Pilipino na hinuli ng mga Qatar police dahil sa pagrarally nila sa pagsuporta kay dating Pangulong Roa Duterte. Ngayon po, may malaking development. Ayon sa balita, 17 po silang mga Pilipino na nahuli at ikinulong ng mga police doon sa Qatar. Ngayon po, ang pinakamasakit dito, yung magiging fine nila. Yung po ang pinakamasakit. Ang sabi po, hindi bababa sa 10,000 real at hindi lalagpas ng 50,000 real. Yun po yung magiging fine sa kanila. Bawat isa. Kung di po ako nagkakamali, around mga nasa 700 plus or more than 500,000 bawat isa sa kanila. Ngayon, ang tanong po doon, yun lang ba? Hindi lang po yun. 3 taon na pagkakakulong maximum. Kaya una, yung fine na mahigit kalahating milyon. Pangalawa, yung kulong nila na 3 taon. At ang pangatlo po, ang pagban sa kanila sa buong Middle East. Gaano po kasakit yan? Gaano kasakit po yan? Diba? At ang pinakamasaklap po dyan, mga kabayan, sa nangyari sa kanila, sino ang tutulong sa kanila? Sino? Sino magbabayad ng fine? Yun ang unang tanong. Tutulungan ba sila ng mga organizer? Tutulungan ba sila ng mga nag-agit sa kanila para punta sa rally at magpakita ng suporta kay dating Rodrigo Duterte? Tutulungan ba sila? O hihingi sila ng tulong sa sinasabi nila na ang gobyernong ito ay bangag, adik? Alam niyo po kung magkano ang ibabayad sa kanila? Mahigit 13 milyon sa kanilang 17. Sino po ang magbabayad doon? Hindi naman si PBBM eh. Bawat isang Pilipino at OFW ang magbabayad noon. 'Di ba? Wala pang attorney's fees doon. Wala pang sa mobilization. Ibig sabihin yung 13 million peso, rough estimate lang 'yon. Rough pa lang 'yon, hindi pa 'yun yung eksakto. Pwedeng lumaki pa doon, pero hindi pwedeng bumaba doon. Tapos, yung mga pamilya ng mga 17 na ito, yun yung sinasabi natin na mga kawawa. Dahil, hindi lang 1 week na zero remittance, 3 taon na zero remittance. Tapos, hindi pa alam kung makakabalik ka sa abroad. Diba? Kaya sinasabi natin, bago ka gumawa ng isang bagay, o bago ka sumuporta, diba, pag-isipan mo muna. Huwag mong dadaanin sa emosyonal. Kasi yung emotional natin, hindi yan magbibigay ng magandang direction sa atin. Kinakailangan, gamitin natin yung isip natin, tama ba o mali, makatarungan ba o hindi, may halaga ba o walang halaga. Dapat yun yung mga kinukonsidera natin. So, nangyari na, yung mga kabayan natin, 17 sila, na nakulong, ngayon yung mga pamilya nila, yun yung collateral damage. Dahil sa kagustuhan nilang suportahan si dating Pangulong Duterte. Ngayon, ang magsasakripisyo nun, yung pamilya nila. Gaano karami ang magugutom. Ayan mga DDS, so sana may napulot po kayong aral or mensaheng mabuti na pwede nyo magamit doon sa naging content nito ni Kuya, no? Ito lang po yung suggestion ko sa mga DDS, sa mga kababayan natin DDS na talagang matitigas ang ulo at emosyonal, nagpapadala sa emosyon. To the point na nakakagawa na po ng mali at nakakapagsalita po ng hindi tama, Ang suggestion ko sa inyo, manawagan kayo or siguro obligahin nyo yung mga kilalang personalidad na nagsasalita sa inyong mga maisog rally. Manawagan kayo sa kanila or siguro obligahin nyo sila na kayo tulungan. Doon po sa pamilya ng 17 na sinasabing nakulong sa Qatar, na kayo'y tulungan at sila yung mag-suporta sa inyo financially. Kung sakaling mang makulong kayo ng ilang taon, sabihin natin 3 years or 4 years, dapat, in my opinion, sila ang hingaan nyo ng tulong. Or obligahin nyo sila na tulungan kayo financially, financial support,
At yung mga legal battles nyo dyan, sila dapat ang tumulong sa inyo. At sila rin ang tumulong sa mga pamilya nyo dito sa Pilipinas, in my opinion. Ano? Syempre, di ba, para sa akin, yung observation ko sa inyo, yung nakikita kong ugali nyo is maigo kayo eh. Matataas ang ego nyo, egotistical, no? At bukod doon, ma-pride, no? So, pairalin nyo yung pride nyo, yung ego nyo. Huwag kayong humingi ng tulong sa gobyerno. Kasi sabi nga ni Kuya, malamang sa malamang, kung tutulong ang gobyerno, manggagaling sa taxpayers' money, no? Yung itutulong na kung sakaling pagbayarin kayo. Galing sa amin, sa atin, sa mga Pilipino, no? So, pairalin nyo yung ego nyo, yung pride nyo. Total, dyan naman kayo magaling. Pairalin nyo yung ego nyo, yung pride nyo. Huwag kayong humingi ng tulong sa gobyerno, sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Huwag kayong humingi. Kayo-kayo ang magtulungan dyan. Manawagan kayo sa mga kilalang personalidad nyo na sumisigaw ng kung ano-ano sa mga maisog rally nyo at sa kanila kayo humingi ng tulong. Financial, moral, at saka legal support. No? Isipin nyo na lang yung mga pinagsasabi nyo sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Tinatawag nyong bangag, tinatawag nyong adiktador, tinatawag nyong polboronic, kung ano-anong pambabalahura at pambabastos, tinawag na weak at sinabihang hindi marunong magpresidente ng mga sinusuportahan nyo, ng mga pinagtatanggol nyo. So, di ba nakakahiya naman kung sa kanya kayo hihingi ng tulong samantalang binastos-bastos nyo at binalahura nyo, pati yung wife niya, yung first lady, kung ano-ano sinabi nyo, di ba? So, pairalin nyo yung ego nyo, pairalin nyo yung pride nyo. Huwag kayong humingi ng tulong dun sa taong binastos nyo, dun sa administrasyon niya na minaliit nyo, na pilit yung hinihila pababa. Binalahura nyo, binastos nyo. Bakit kayo hihingi ng tulong? Remember, ganyan din yung ginawa nyo kay Atty. Lenny? Anong tawag nyo kay Atty. Lenny Robredo? Lutang, BOBO, lugaw, no? Ginawa nyo na kung ano-anong kwento din, kung ano-anong intriga din ang ginawa nyo. Diyan kayo magaling. Yan ang ugali nyo. Bastos, hambog, mapagmataas, sinungaling. Kadalasan, nahuhuli kayo sa kasinungalingan nyo. Question, may pinagmanahan ba kayo? 'Di ba? So, pairalin nyo, yung ego nyo, yung pride nyo, kasi mga egotistical naman talaga kayo eh. Full of pride. Wala na kayo sa posisyon, pero gusto nyo kayo pa rin yung nasusunod. Wala kayong respeto sa sitting president. Hindi kayo marunong magpakumbaba. Tapos ngayon walang choice ang gobyerno kung hindi tulungan kayo kasi government to government cooperation ito. Government to government coordination. So walang choice ang Philippine government kundi tulungan kayo. At kapag tumulong ang Philippine government, manggagaling sa pera ng mga Pilipinong nagbabayad ng buwis ang itutulong nila sa inyo. 'Di ba? Hindi kasi kayo marunong magpakumbaba at magpasensya. Hindi kayo marunong mag-intay hanggang 2028. Kung ano man kasi ang nangyayari sa mga leaders nyo, kung may nakukulong, nai-impeach at nakakasuhan, hindi kasalanan yon ng Pangulo. At hindi yung kasalanan ng mga Pilipino. May mga probable causes na nakita. May mga valid reasons kung bakit nararanasan nila ang nararanasan nila ngayon. Kung bakit sila dumadaan sa mga legal battle. At wala kayong respeto sa proseso ng batas na ayaw nyong hayaan na gumulong ang hustisya at patunayan na mga pinuno nyo na inosente sila. Kayo ang gusto nyo i-prevent ang due process. Diyan kayo magaling. Hindi nyo ba nakikita hindi pabor ang mga nangyayari sa inyo? Uulitin ko, ipapaalala ko sa inyo. Tinawag nyong bangag, polboronic, adiktador, sinabihan nyong weak, at hindi marunong magpresidente si President Bongbong Marcos Jr. Si Atty. Lenny, anong tawag niyo sa kanya? Lutang, lugaw, BOBO, puppet, makakaliwa, na-red tag nyo pa, puppet ng oligarch, loser. Ganan ang ugali nyo. At hanggat hindi kayo natututo at hanggat hindi kayo nagbabago, patuloy nyong mararanasan ang mga bagay-bagay na magtuturo sa inyo ng mga leksyon na ayaw nyong matutunan.